Congratulations again, Attorney Fardo. Job well done. Bati kay Cruella ni Attorney Cruz sabay taas ng baso para sa isang celebratory toast. Nagbigay ang firm ng victory party matapos niyang muling manalo sa kaso. Proud siya sa sarili, isang bagay na hindi kailanman nakuha ang suporta ng kanyang mga magulang. Sinuklian niya ito ng tipid ng ngiti at tango. Maraming salamat, Attorney Cruz. Sana maipanalo mo rin ang kaso mo. I wish you luck. Ngumiti ng matamis si Attorney Cruz at nagpasalamat sa kanya. Hindi na tinapos ni Cruella ang party dahil pagod siya at gusto na niyang magpahinga dahil alas 9 na. She's not a party goer, kaya hindi siya gaanong nag-enjoy, though she appreciate their efforts for throwing a victory party for her. But that's it. Hindi niya kayang makipagsabayan sa mga kasama sa firm kaya nagpaalam na siyang uuwi na. Pagdating niya ng bahay ay tahimik ang paligid. Nagtuloy-tuloy siya sa may hagdanan. I heard you won a case again. Hindi na tuloy ni Cruella ang paghakbang pataas ng kanyang kwarto nang marinig ang boses ng ama. Walang bakas na tuwa roon. Pagod niya itong nilingon. Yes, I worked for this, not to impress you, but to prove that I never needed your validation. Her father laughed mockingly. Nagmamagaling ka na just because you won again? Hanggang saan, Cruella? Sa tingin mo ba palagi kang mananalo? No, kaya itatak mo dyan sa matigas mong kokote na wala kang magandang future dyan sa pagiging abogada mo. You are nothing, unlike your brother. Your brother is a successful businessman. Ginagalang ng lahat because he has money and power. How about you? You have nothing except dyan sa profesyong meron ka na di magtatagal magiging mitya lang ng buhay mo. Kinagat ni Cruella ang pang-ibabang labi. Pinigil ang sakit at galit sa loob. Tumango siya, dahan-dahan bago tumingin diretso sa ama. Oo nga naman. Sa edad na 33, milyonaryo na ang kuya niya. Ito ang namamahala ng isa sa food and beverage manufacturing business nila sa Maynila. Siya, wala nga namang naiambag sa pamilya. Okay, good for him then. Si kuya nang magaling, matalino, makapangyarihan, mapera at ginagalang. At ako, wala akong mararating. Wala akong halaga. That's fine, Dad. 28 na ako at sanay na ako na binabaliwala sa bahay na to. And you said I have nothing? Maybe. But I still have something you'll never understand. Dignity. And that's something no amount of money and power can buy. Hindi ako nabubuhay para mapahanga ka. Hindi ako nag-abogado para patunayan ng sarili ko sa'yo. Abogado ako dahil pinili kong ilaban ng mga taong binagsak din ng sarili nilang pamilya. Just like what you did to me. Matigas niyang sagot. Her father threw the glass he was holding near her. But she didn't flinch. Namula ang mukha nito sa labis na galit. Nakita ni Cruella ang tarantang paglabas ng ina niya sa kitchen. Lucas, hon, what happened? Sinuri pa nito ng tingin ng kabuuan ng asawa. Samantalang hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Pagak siyang natawa. Dinuro siya ng ama kaya napatingin sa kanya ang ina. Pagsabihan mo yung anak mo, Monica. Walang modo. Hindi na ako ginalang na ama niyan. Nanlilisik ang mga mata nitong sabi saka sila iniwan. Ano na naman bang ginawa mo, Cruella? Really, Mom? Ako na naman? Siyang kahit na. Malakas ang boses nitong putol sa kanya. Nagtagis ang panga niya sa galit. Bakit pa siya magugulat? Palagi naman itong kinakampihan ng asawa kaysa sa kanya. Hindi mo dapat sinasagot-sagot ang ama mo, Cruella. Kabastusan yun. At ang manahimik habang nilalait at minamaliit ako. Yun ba ang tamang asal para sa anak, Mom? Dahil ba ama ko siya, wala na akong karapatang ipagtanggol ang sarili ko? Ganun ba ang hustisya sa tahanang to? Sa bagay, asawa mo pala siya. Siyempre kakampi ka sa She wasn't able to finish her words when her mother slapped her. Sumusobra ka na, Cruella. Hindi mo na kami ginalang ng magulang mo. Baka nakakalimutan mo kung hindi dahil sa amin. Wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Panunumbat nito. Saglit siyang natawa. Hindi dahil masaya, kundi dahil sa masakit na salitang naririnig niya. Utang na loob ko pa po pala ang pagkatao ko. Nakakatawa na para bang obligasyon ko kayong sambahin dahil pinanganak niyo ako. That's not love, Mom. That's emotional debt collection. I didn't ask to be here. And I certainly didn't ask to be your biggest regret. Isang sampal muli ng ina ang natamo ni Cruella. Tumagilid ang mukha niya, pero hindi siya gumanti. Hindi siya umiwas.
Sana nga hindi na lang kita pinanganak. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Clementine. Sana ikaw na lang ang namatay dahil pabaya ka. Natigilan siya. Hindi siya nakaimik agad dahil totoo naman. Nawala ang kapatid niya dahil sa kapabayaan niya. She's 10 that time and her younger sister is 5. Naaalala niyang lumabas sila para bumili ng ice cream sa labas ng kanilang bahay. Nalingot lang siya saglit pero nasagasaan agad ng rumaragasang kotse ang kapatid niya. Nagulat na lang siya nang magsigawan na ang mga tao. At sa paglingon niya, nakabulagta na ang kapatid niya at naliligo na sa sariling dugo. Mula noon, nag-iba na ang trato ng mga magulang sa kanya. Parang lahat na lang ng ginawa niya ay mali. At mas lalo pang nagalit ang mga ito nang ipagpilitan niyang mag-abuga siya imbis na sundan ng yapak ng ama at kuya niya. Alam ko, Mom. Mahina ang ngunit matatag na sagot ni Cruella matapos na namang maalala ang pinakamamahal na kapatid. Alam ko po. Walang araw na hindi ko po naaalala. Pero alam niyo bang habang iniiyakan niyo si Clementine, tinuluyan niyo na rin akong inilibing ng buo. Hindi lang siyang nawala noon. Ako rin. Walang araw na hindi niyo pinamumukha sa akin na kasalanan ko ang lahat. I was just 10 that time pero hindi lang ako nawalan ng kapatid. Nawalan din ako ng mga magulang. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Hanggang kailan niyo ba ako papatawan ng kasalanan sa pagkakamaling ginawa ng isang 10 taong gulang? Hanggang kailan ko kailangan pagsisihan ng hindi ko naman talaga naiintindihan noon? Matalim siyang tiningnan ng ina. Ang mga mata nito'y namumula dahil sa pinipigilang iyak. Hanggang sa mawala ka, Cruella. Nasusuklam nitong sagot, saka siya tinalikuran. Naiwan siyang nanghihina at mabigat ang dibdib. Masakit palang marinig galing mismo sa bibig ng ina ang paghiling nitong mawala siya. Hindi man direkta nitong sinabi pero ganun na rin yun. Imbis na umakyat ng silid at magpahinga ay umalis siya ng bahay. Walang eksaktong direksyon ang pagmamaneho niya ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan papunta. Kung may lugar nga ba siyang mapupuntahan. Wala siya ni isang kaibigan na matatakbuhan because everyone thinks that she's rude. Pero hindi yun totoo. Naging ilag siya to protect herself from them. Ayaw niyang ma-attach dahil baka iiwan lang rin siya sa huli. Sa lalim ng iniisip ni Cruella, hindi niya namalayang nasa convenience store na pala siya. Kaya ang ginawa niya ay bumili siya ng ice cream at naupo sa isang mesa at kinain yun. Malalim na napabuntong hininga si Cruella at napatingin sa ice cream na kaunti na lamang ang laman. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Ang hirap palang mag-isa. May pamilya lang siyang matatawag pero pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Here. Napaangat siya ng tingin nang biglang may nag-abot sa kanya ng panyo. Ha? Wala sa sarili niyang tanong. The guy is good-looking. No joke, mukha itong Italian model. Piercing dark eyes, strong jawline, thick and very dark eyebrows, long eyelashes, pointed nose, and thin rosy lips. Broad shoulders and chest. Tall, and his left arm has a full tattoo. Wipe your tears, miss. Wala sa sarili niyang nakapaang pisngi. Hindi niya namamalayang umiiyak na pala siya habang kumakain ng ice cream. Tinubuan siya ng hiya. Never siyang umiyak in public dahil kilala siya sa personalidad na strong and fierce woman lawyer. Nahihiya niyang kinuha ang panyo. Thank you. Pasasalamat niya. Tinitigan siya ng lalaki. You're too pretty to cry. Sabay talikod nito paalis. Iniwan na ang panyo sa kanya. Hindi siya umuwi sa kanila at nag-book na lang ng room sa hotel. Here's your room key, ma'am. Have a great night. Tipid siyang tumango sa hotel staff saka humakbang paalis. Pagpasok niya sa kwarto ay agad siyang dumiretso sa banyo para magbabad saglit sa bathtub. 30 minuto lang ang binabad niya, saka umahon at binalot ang sarili sa roba dahil wala siyang pamalit. Nang maayos ang sarili ay humiga na siya sa kama at natulog. Kinabukasan, pumunta siya ng law firm para magtrabaho na naman. Good morning, attorney. Meron pong gustong kumausap sa inyo sa lobby. Salubong sa kanya ng sekretarya niyang si Abigail. Meron ba siyang appointment? Wala po, ma'am. Then don't entertain. You know the drill. Kailangan muna nilang magpa-appointment bago ko sila kausapin. Alam mong importante ang bawat kliyente ko. Matigas niyang sagot. Kita ni Cruella ang pag-aalangan sa mukha ni Secretary Abigail kaya tinaasan niya ito ng kilay. What? Mataray niyang tanong.
Kasi po ma'am, kawawa naman po si Manong. Kawawa rin ang kliyente ko kung hindi silang uunahin ko. First come, first serve nga, di ba? Pero ma'am, ipagnimpla mo na lang ako ng kape, Abigail. At kung gusto nila akong makausap, mag-book sila ng appointment. I have so many things to do. Pananapos niya. Walang nagawa si Abigail kundi ang lumabas ng opisina at ipagtimpla siya ng kape. Hindi naman sa wala siyang pakialam. Ginagawa niya yon para matuto ang mga tao na magpa-appointment at hindi mag-feeling importante. Hindi naman pwedeng unahin niya ang mga walk-in kaysa sa mga naunang mag-abalang magpa-appointment sa kanya. For her, that's unfair. Dahil sa sobrang abala ni Cruella, hindi niya namalayan na oras na pala para sa tanghalian. Napagpasyahan niyang lumabas para kumain. Gusto niya ng Japanese food for lunch. Habang palabas siya ng firm, may nakita siyang matandang nakaupo sa visitor's chair malapit sa front desk. Bagsak ang balikat nito na nakatungo kaya nilapitan niya ito para magtanong. Tumikhim siya pagkalapit kaya napaangat to ng tingin. Nang makita siya nito ay agad itong napatayo. Nawala ang panlulumo nito at napalitan ng pag-asa. Magandang tanghali, attorney. Bati nito at bahagyang yumuko. Saglit niyang pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng matanda. Nakasuot ito ng kupas na pantalon at kupas ring t-shirt na kulay dark blue na halos naging light blue na sa kakupasan. Nakatsinelas rin to. Good afternoon din po. Magtatanungan po ako kung sino po ang pakay niya dito. Magalang niyang tanong. Kayo po sana ang pakay ko, attorney. Sabi po ni Ma'am Abigail, abala raw po kayo at hindi niya alam kung mahaharap niyo ako. Pero nagbabaka sakali pa rin po ako kaya naghintay ako rito. Paliwanag nito. Doon niya naalala ang sinabi ni Abigail na may gustong kumausap sa kanya. Ibig sabihin, ilang oras na to sa lobby. Medyo nakaramdam siya ng konsensya. Ako nga po pala si June. Pagpapatuloy ng Ginoo. Tawagin niyo na lang po akong Mang June, attorney. Malugod niyang tinanggap ang kamay nito. Ako naman po si Attorney Cruella Fajardo. Ano po bang pakay niyo sa akin? Gusto ko po sana kayong makausap patungkol sa kaso ng anak ko. Tumango siya at saglit na tiningnan ng lelo niya. Sige po, kumain na ho ba kayo? Nahihiyang umiling si Mang June. Hindi pa ho, sakto lang po kasi ang pera ko pamasahe papunta rito. Tumango ulit siya at ngumiti. Sumama po kayo sa akin, kakain muna tayo ng tanghalian bago natin pag-usapan ng pakay niyo. Aya niya na inilingan ni Mang June. Nako, hindi na ho, attorney. Magtutubig na lang po ako. Hindi ho pwede sa akin yan, Manong June. Tatanggihan ko po kayo kapag tinanggihan niyo rin ako. Biro niya na mukhang sineryoso naman ito dahil agad itong pumayag. Dinala niya si Mang June sa malapit na Japanese restaurant. Ma'am attorney, dito na lang kaya ako sa labas kumain. Alinlangan itong sabi na ikinataka niya. Bakit naman po? Pwede naman tayo sa loob. Nakakahiya ho kasi. Tingnan niyo po ang itsura ko. Walang-wala ho ako kumpara sa mga taong kumakain dyan sa loob. At baka po mapahiya pa kayo. Huwag niyo pong isipin yun, Mang June. Hindi niyo po ako mapapahiya, kaya tara na po. Ako po ang bahala sa inyo. Sa kanilang pagpasok sa loob ng restaurant, pinagtitinginan agad sila ng mga taong kumakain. Nakataas ang kilay ng mga itong pinapasadahan ng tingin si Mang June. At mukhang hinuhusgahan na sa isip. Hindi nila yun pinansin at umupo sila sa bakanting mesa. Lumapit sa kanila ang server at tinanong sila kung ano ang order nila. Give us sushi combo, maki, temaki, and for noodles dish, give us ramen, and then tempura. And for the desserts, just give us daifuku and mochi. And lastly, ramune. That's all. Alright, your total comes out to 3,250. We'll serve your food right away. Excuse me, ma'am, sir. Tumango siya. Attorney, maraming salamat po sa libreng pananghalian. Hayaan niyo po at babayaran ko kayo kapag nagkapera na po ako. Nahihiyang sabi ni Mang June. Umiling siya. Hindi na po kailangan, Mang June. Ang libre ay libre. Wala yung kapalit na bayad. Hindi nagtagal, dumating rin agad ang kanilang order kaya kumain na sila. Tahimik lamang sila at ine-enjoy ang pagkain. After nilang kumain, dinala niya si Mang June sa opisina niya para mapag-usapan na ang pakay nito sa kanya. So, Mang June, ang sabi mo sa akin kanina kaya ka sumadya dito dahil sa kaso ng anak mo. Tama? Tumango si Mang June. Opo, attorney.
Pwede niyo po bang sabihin sa akin ng lahat? Ano po bang nangyari sa anak niyo? Saglit na nagbaba ng tingin si Mang Jun. Nakita niya ang pangingilid ng luha ng matanda. Pinatay po ang anak ko, ma'am. Pero sabi po ng mga pulis, suicide daw po. Pero hindi po ako naniniwala. Malabo pong gawin yun ng anak ko, lalo na't mataas ang pangarap niya sa buhay. 3 buwan na pong nakalipas simula nang mailibing namin ang aking anak. Tumango-tango siya. Paano niyo po nasabing pinatay kung sa investigasyon ng pulis ay suicide? Kasi po ay may bakas po ng kamay sa leeg ng anak ko, attorney. Mukha po siyang sinakal. Klaro pong hindi yun kamay ng anak ko dahil sa laki. Pero itinanggi yun ng pulisya. Sabi nila sinakal daw ng anak ko ang sarili niya. Agad yung naunawaan ni Cruella. Una pa lang nang sabihin ni Mang Jun sa kanya na hindi yun magagawa ng anak, ay may pagdududa na siya. Ngayon ay mas naging klaro na. Sino nga namang matinong tao ang sasakal sa sarili? May possible person po ba kayong pinaghihinalaan na may gawa? Kinakabahang tumango si Mang Jun. Opo, ma'am. Sino po? Biglang naging balisa si Mang Jun nang magtanong siya. Pinagpawisan rin ito kahit malamig ang opisina. Huwag po kayong mag-alala, Mang Jun. Hindi po makakalabas tong pinag-uusapan natin. Kailangan niyo po akong pagkatiwalaan para maresolba natin ang kaso ng anak niyo. Pagbibigay assurance niya. Huminga ng malalim si Mang Jun. Ang anak po ni Congressman Corpus, si Mike. Paano niyo po nasabing ang anak ni Congressman Corpus ang may gawa? May pruweba po ba kayong maipapakita? Nanlulumong umiling si Mang Jun. Wala po, ma'am. Pinagsalikop ni Cruella ang mga kamay at binigay ang buong atensyon kay Mang Jun. Then, paano niyo po nasasabing may kinalaman ng anak ng congressman? May connection ba ang anak mo at ang anak ni congressman? Isa pong katulong at scholar ang anak ko ni na congressman. Isang araw, umuwi po siya sa amin na may pasa. Tinanong ko kung sinong may gawa nun. Naglihim pa siya sa amin noon pero kalaunan ay nagsabi na rin ng totoo na si Mike Corpus ang dahilan ng mga pasa niya. Bakit naman daw po siya sinasaktan ni Mike? Dahil tinanggihan daw yun ng anak ko. Nais kasi nitong manligaw pero mariing tumanggi ang anak kong si Camille dahil hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Nagalit si Mike at napagbuhatan siya ng kamay. Gusto kong sugurin at saktan si Mike doon pero pinigilan ako ng anak ko dahil wala raw kaming laban kapag nagkagulo. Simula nun, palagi ko nang napapansing may pasa ang anak ko kapag umuwi sa amin. Gusto namin siyang paalisin sa mga korpus kaso nanghihinayang ang anak ko dahil malapit na raw siyang magtapos sa kolehiyo. Mahabang salaysay ni Mang Jun, sabay iniabot nito kay Cruella ang kopya ng autopsy report. Pinasadahan niya yun ng basa. Hindi niyo ba sinabi sa pulis ang hinala niyo para sana'y maimbestigahan ng maigi ang nangyari? Tanong niya matapos makita ang report. Sinabi po, ma'am, at nag-imbestiga naman sila. Pero saglit lang po yun dahil bigla nilang tinigil ang investigasyon. Wala naman daw kasi kaming maipakitang ebidensya. Manahimik na lang daw po kami kung gusto pa naming mabuhay. Pero hindi ko po kayang manahimik, attorney. Gusto ko pong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Matatag na sagot ni Mang Jun. Nangingilid na ang mga luha nito. Kaya po humihingi po ako ng tulong sa inyo, attorney. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Kapag po kasi lumapit ako sa ibang abogado ay tinatanggihan nila ako. Lalo na kapag nababanggit ko ang pangalan ng congressman. Nabalitaan ko rin po na tumatanggap ang law firm nyo kahit nakagaya kong dukha. Sa ngayon po wala pa ako maibabayad sa inyo pero may maibibenta po kaming lupa. Naghihintay lamang kami ng buyer. Sa oras na may makabili niyon, pangako po, attorney, babayaran ko kayo ng buo. Basta tulungan nyo lang po ang anak ko na mabigyan ng hustisya. Cruella thought deeply. Halata ang butas sa kaso, lalo na't sa simpleng tingin sa autopsy report, imposibleng sinakal ng sariling kamay ang dalaga. Isa pa, kung ang kalaban ay anak ng congressman, tiyak na may pera, impluwensya, at pinakamalala, mga bayarang pulis. Ang Justice Law Firm, kung saan siya nagtatrabaho, ay isa sa pinakatinitingalang private law firm sa bansa. Kilala ito sa mga high-profile clients at malalaking panalo. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, may pinaninindigan din silang prinsipyo. Bawat abogado sa kumpanya ay may kalayaang kumuha ng isang pro bono case kada taon. Isang laban na walang bayad.
Para sa mga hindi kayang sumigaw para sa sarili at hindi kayang makakuha ng hustisya dahil sa kawalan ng pera. Para kay Cruella, ito na ang kasong yun. Tumindig siya mula sa pagkakaupo at tinapik si Mang Jun sa balikat. Attorney, magkano po bang magiging utang ko sa inyo? Tanong nito, baka sa mata ang takot at hiya. Ngumiti si Cruella, bahagyang umiling. Huwag niyo na pong isipin yun, Mang Jun. Hindi lahat ng laban ay kailangan may presyo. Minsan, sapat na ang alam mong nasa panig ka ng totoo. Wala po kayong babayaran kahit piso. Magkasama po nating bibigyan ng hustisya si Camille. Namasa ang mata ng matanda. Napayoko ito habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi. Hindi nyo kailangan bumawi. Basta ipaglaban natin ang anak nyo. Maraming salamat po talaga, attorney. Opo, pero kailangan nating makahanap ng witness for testimony. And gather information bago tayo mag-file ng complaint against Mr. Mike Corpus. May kilala ho ba kayong kaibigan ni Camille sa bahay ng congressman? Yung may alam rin sa ginawang pananakit ni Mike kay Camille? Pwede natin tungkunin bilang witness. Meron po, pero matagal na po siyang umalis sa mga Corpus. Hindi na po namin alam kung nasaan nagpunta. Tumango siya. Alright, Mang Jun. Ibigay niyo na lang po sa akin ang impormasyon ng kaibigan ni Camille at ako na ang bahalang maghanap sa kanya. Sinabi ni Mang Jun ang pangalan at apelido ng kaibigan ni Camille. Sinulat niya yun sa sticky notes. Nagpalitan rin sila ng matanda ng numero para matawagan niya ito kung sakaling may development ng investigasyon. After nilang mag-usap ay umalis na si Mang Jun. Naging abala si Cruella sa mga sumunod na araw dahil sa pag-iimbestiga. Ngayon ay kasalukuyan siyang nasa presinto kung saan inireport ang pagkamatay ng anak ni Mang Jun 3 months ago. Nagtatanong-tanong siya. Good morning, Hepe. I'm Attorney Fajardo. Nandito po ako para sa kaso ni Camille Torres. Nagkamayan silang dalawa saka siya naupo sa receiving chair. Bakit, attorney? Ang kaso ni Camille Torres ay matagal nang isinarado dahil wala namang katotohanan sa mga ibinibintang ni Jun Torres sa anak ng congressman. It's purely suicide. Tumaas ang kilay ni Cruella. Sa tono ng boses ng Hepe ay parang may tinatago ito. Pwede ko bang makita ang record ng investigasyon, Hepe? For what, ma'am? I already told you. It's for investigation purpose. What else would I be doing? I need to review the records to determine if Camille Torres' death was indeed a suicide. I'm sorry, attorney, pero hindi ko mapapaunlakan ang inyong hiling. Sarado ng investigasyon at kaso. Well, Mang Jun wants to reopen the case of his daughter. At kung wala kayong tinatago, pues ipakita niyo sa akin ang record ng investigasyon. Unless may tinatago kayo. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Pinagmasdan niya ng mabuti ang pagkunot ng noo ng Hepe. With all due respect, attorney, wala kaming tinatago. Nagkibit-balikat siya. Then let me see it. Tumalim ang tingin ng Hepe sa kanya, saka marahas itong tumayo at nagtungo sa makapal na files at hinanap ang record ni Camille. Nang mahanap ay agad nito yung binigay kay Cruella. Nakaupo pa rin si Attorney Cruella Fajardo sa receiving chair sa harap ng mesa ng Hepe ng istasyon. Tahimik ang buong silid habang binubuklat niya ang autopsy report ng dalagang si Camille. Maingat ang mata niyang tumatakbo sa bawat detalye. Pero may isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Nangunot ang kanyang noo. Napatingin siya sa Hepe. You ruled this a suicide. Ani Cruella, malamig ang boses, walang emosyon pero matalim. Then tell me, Hepe, how do you explain the presence of hand marks on the victim's neck? Tell me how a girl can strangle herself, leave uniform bruising, and still have the strength to hang herself after. Nag-iwas ng tingin ng Hepe. Ilang segundong katahimikan bago niya pilit na sinalubong ang tingin ni Cruella. Hindi na yan kailangan, Attorney Fajardo. Patay na rin naman si Camille. Ano pang silbi? Move on na lang. Tumuwid ng upo si Cruella. Hindi siya sumigaw. Mas delikado siya kapag tahimik. Justice doesn't expire just because the victim did, Hepe. The moment you treat a dead girl as a closed file is the same moment you stop deserving that badge. Itinayo niya ang sarili, hawak ang kopya ng autopsy report. Hindi niya ito ibinalik. Sa kanya na to, dahil alam niyang kung maiiwan ito sa istasyon, baka mabura lang yun at mawala. Baka masampal lang niya sa pagmumuka ang pulis na to. Ngayon, ang kailangan nilang gawin ay ihukayin ang bangkay ni Camille.
hindi para sa fingerprint, kundi para patunayan na hindi ito basta simpleng kaso ng pagpapatiwakal, kundi isang karumal-dumal na krimen. Ipinagpaalam ni Cruella ang plano kay Mang June at agad siyang humingi ng permiso sa pulisya at sa Office of the Prosecutor. Magkasama si Attorney Cruella at Mang June na maghain ng motion para muling buksan ang kaso ni Camille at mag-request ng exhumation. Isa itong legal na proseso upang maghanap ng ebidensya at muling isayasatin ang bangkay ni Camille. Matapos makuha ang court order, isinagawa ang paghuhukay. Mabilis kumalat ang balita. Umabot agad yun kina Congressman, na halatang hindi natuwa. Ang mga pulis na unang nag-imbestiga ay tila nagtakbuhan at nagsimula ng magtakip ng mga bakas ng kasinungalingan. Dinala ang mga labi ni Camille sa Medical Legal Division, kung saan naghihintay ang mga forensic specialist para magsagawa ng masusing pagsusuri. Kahit 3 buwan nang nailibing si Camille, nagulat ang mga eksperto sa unang pagsusuri. May mga bahagi pa kasi ng katawan ni Camille na hindi pa ganap na nabulok. Ang mga unang findings ay nagbigay liwanag sa isang masalimuot na kwento. Bagaman hindi nakuha ang fingerprint mula sa leeg gaya ng inaasahan, ang mga markang natagpuan sa katawan ay hindi pwedeng ipaliwanag ng isang simpleng suicide. After conducting thorough examination, the bruising pattern around the neck is consistent with manual strangulation. Sabi ng forensic analyst kay Cruella habang ipinapakita ang mga detalye ng sugat sa leeg ni Camille. From the lividity pattern, the pooling of blood in the dependent areas of the body, we can confirm that the victim was dead for approximately 30 minutes before the hanging occurred. This means the victim was already deceased when the hanging was staged. This was a cover-up. Tumigil sandali sa pagsasalita ang forensic analyst. Parang nag-aalangan bago bumulong ng isang shocking detail. May isa pa, attorney. We found signs of sexual assault post-mortem. She was raped after she died. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama kay Attorney Cruella. Napahawak siya sa noo. Hindi alam kung paano sisimulan ang pagbuo ng galit na nagsimula ng magliyab sa kanyang dibdib. Hindi tao ang gumawa nito. Hayop. Kung tama ang hinala nila, may kapangyarihan ng hayop na yon at hindi niya hahayaan na malusutan nito ang katarungan. Mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang manalo sa kaso. Dapat mabulok sa kulungan ang mga kagaya ni Mike Corpus at hindi nila ito palalagpasin. Buti na lang at hindi niya kasama si Mang June. Tiyak siyang lalong madudurog ang puso nito kung narinig ang mga sinabi ng eksperto. Umuwi si Cruella sa kanila dala-dala ang resulta. Plano niyang magpahinga saglit bago tawagan si Mang June para ipalam ang resulta ng examination. Sa kanyang pag-uwi, nagtaka siya nang makitang maraming sasakyang nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Mga mamahalin yun lahat. At laking gulat niya nang madatnan si Congressman Corpus na nakikipagtawanan sa kanyang mga magulang. What's the meaning of this? Kunot noon niyang tanong. Bakas ang disgusto sa tono ng boses niya. Sabay na napalingon ang tatlo sa kanya at mas lalong lumawak ang ngiti nang makita siya. Nandito na pala ang anak ko, Congressman. Cruella, come here. Utos ng ama niya. Kahit labag sa loob, lumapit pa rin siya sa ama. Kahapon lang halos patayin na siya ng ama sa galit. Ngayon ay para itong maamong tupa sa harap ng isang nagpapanggap na anghel din. Anong ginagawa ni Congressman dito, Dad? Malawak nang umiti si Congressman Corpus sa kanya. Look at you, ang laki mo na. The last time I saw you was 12 years ago. Tumango-tango ito na para bang tama ang naging hula. Lihim na umismid si Cruella. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na magkaibigan ng ama niya at si Congressman noong mga kabataan pa ng mga to. Kaya nga hindi siya makapaniwala noong nagkwento si Mang June tungkol sa kaso ni Camille. Ang alam kasi niya ay mabait ang pamilya Corpus. Ano hong kailangan niyo, Congressman? Diretsahan niyang tanong. Narinig niya ang pagsaway ng ama, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Mahinang humalakak si Congressman na animoy may nakakatawa sa tanong niya. Oh, come on. Hindi mo ba ako namimiss, Iha? Why would I? Close po ba tayo? Naging hilaw ang tawa nito sa pabalang niyang sagot. Cruella! Galit na saway ng ina niya saka siya hinaklit at kinalagkad patungong dining room. You're unbelievable, Cruella. Congressman is our visitor, so you should treat him right. Pagdidiin ng ina niya sa bawat salita. Umingos siya.
You and Dad's visitor, not mine. And why would I respect him when he's not even respectable? Sinamaan siya ng tingin ng ina. Stop that attitude of yours, Cruella. Pumunta ka ron at mag-sorry ka. No. She firmly said at iniwan ng ina. Cruella! Galit nitong tawag at hinabol siya. I'm sorry for my daughter's behavior, Manolo. Ganyan lang talaga yun. Brat and rude. Kailangan niya yun sa trabaho niya para katakutan siya ng mga kalaban niya sa kaso. Yun ang nadatnan niyang sabi ng ama kay Congressman. Umirap si Cruella sa narinig. Nang makita siya ng ama na papalapit ay nanahimik naman agad. Okay, let's talk, Congressman. Para naman hindi masayang ang pagpunta mo dito sa bahay namin. Sabi niya kay Congressman nang makalapit sa mga to. Cruella, she didn't let her dad finish his words at nauna na siyang magtungo sa hardin. Sumunod naman sa kanya ang Congressman at umupo sa tapat niya. Nandito ka dahil sa kaso ng anak mo, right? Seryoso niyang tanong. Cruella dear, gusto ko lang naman na bitiwan mo ang kaso. May pinagsamahan rin naman kami ng ama mo. We're family. No, we're not. Agap niya. Kayo lang ni Dad ang may pinagsamahan, and we don't. So why would I? At kung sakaling may pinagsamahan man tayo, my mind wouldn't change. So what I advise you to do is fight fair in court. Cause I know how dirty you are, Congressman. Nagtagis ang panga ni Congressman Corpus. Masasabi mo pa kaya yan kapag binayaran kita? How much do you want? Itinulak nito palapit sa kanya ang sobrang punong-puno ng pera. Ngumisi si Congressman nang hindi siya makaimik. Sabihin mo lang sa akin kung kulang pa yan, iha. Dadagdagan ko. Kumuyom ang kamay ni Cruella at nagtagis ang panga. Kinuha niya ang sobre at tiningnan ng laman bago ibinalik ang tingin kay Congressman na lalong lumawak ang ngisi dahil sa ginawa niya. Do you think mababayaran mo ko ng pera? Anong tingin mo sa akin? Mahirap? Nabura ang ngisi sa labi ni Congressman. Kinuha niya ang pera sa sobre saka isinabog sa ere na ikinalaki ng mga mata ng matanda. I'm done talking to you. You can leave now. We'll see each other in court with your son. Dahil sa ginawa at sinabi niya ay nagalit ang Congressman, tumayo ito at hinarap siya. Kaya ka pala'y sinusuka ng mga magulang mo dahil dyan sa ugali mo, iha. Kung naging anak kita, itatakwil rin kita. Ngumisi si Cruella. Buti na lang hindi. Mayabang ka, attorney. Tingnan lang natin kung hanggang saan ka dadalhin ng kayabangan mo. May laman nitong sabi. Go ahead, hindi kita aatrasan. At alam mo bang pwede kitang kasuhan ng obstruction of justice, pati na rin bribery at corruption of public officials. Isama mo na ang mga kasong perjury kung may mga pulis kang tinangkang bilhin para magbago ng testimonya. Kaya kayo ng anak mo ang matakot dahil baka pati ikaw makasama niya sa kulungan dahil sa pagtatakip mo sa kagaguhan niya. May pagbabantang tiningnan siya ni Congressman bago ito nagmarcha paalis. Bumalik siya sa loob ng bahay at nang makita siya ng ama ay galit siya nitong sinampal. Hindi niya yun inasahan kaya natumba siya. Dinuro siya ng ama. Gaano na ba katigas yung ulo mo, Cruella? Bakit hindi ka na marunong makinig? Isa lang ang hinihiling ni Manolo, ang itigil mong investigasyon at tumangging abogado ng mahirap na magsasaka na yun. Mas pipiliin mo pang masira ang pinagsamahan natin ng pamilyang Corpus kaysa sa mga walang kwentang mahihirap na yun. Tonta! Malakas nitong sigaw. Kinikat ni Cruella ang loob ng pisngi at tumayo. Kalmado niyang pinagpagan ng sarili kahit wala namang dumi ang kanyang damit saka walang emosyong tiningnan ng ama. Hindi na ako nagtataka kung bakit kayo naging magkaibigan ni Congressman Dad dahil pareho kayo ng ugali. Masama at mapanghusga. How dare you say that to your father, Cruella? Sabat ng kanyang inang wala ring amor sa kanya. Wala kang utang na loob. Lumayas ka. I don't want to see your face anymore. Wala akong anak na katulad mo. Kahit masakit ang mga salita ng ina ay tiniis ni Cruella. Nilunok niya ang barang nakabara sa lalamunan at mapait na ngumiti. Matagal na kayong walang anak, Mom. Remember, kinalimutan niyo na ako. Kaya oo nga naman. Ano pang silbi ko kung mananatili ako dito? Hindi ko naman ramdam na may pamilya ako. Bakit nga ba pinagsisiksikan ko pa ang sarili ko dito? Huwag kayong mag-alala. Ngayon rin ay aalis ako. Sagot niya saka tiningnan ng ama. And yes, Dad, pinipili ko ang mahihirap na taong yun over our connection to Corpus family. And over this family.
Nilisan niya ang sala at mabigat ang hakbang na pumaitaas. Mas okay na rin na aalis na siya para wala ng gulo pa. Pagod na siyang makarinig ng sermon at pangmamaliit mula sa magulang. Nilagay niya ang lahat ng gamit sa mga luggage. Mga 3 rin lahat yon at mabibigat. Nang matapos siya ay umalis siya nang walang paalam. Hindi naman na siguro kailangan magpaalam dahil in the first place, kinalayas na siya. Nag-check-in siya sa pinakamalapit na hotel. Pansamantala muna siyang mananatili roon hanggat wala pa siyang mahanap na tirahan. Tumawag siya kay Mang Jun at ibinalita ang resulta. Positive po ang resulta, Mang Jun. Nagmatch ang fingerprint ni Mike Corpus sa handprint na nakita sa leeg ni Camille. Ibig sabihin po nun, siya ang sumakal kay Camille. At malaking nahong ebidensya yon. Pero hindi pa po natin siya may ipapakulong dahil hindi pa yun enough. Kailangan pa rin po natin ng sapat at matibay na ebidensya upang mapatunayang guilty nga si Mike. At si Camille po, she's 30 minutes dead bago siya binigti. At nakita rin po sa autopsy na ginahasa siya dahil sa nakitang sugat at pasa sa genital area. Narinig niya ang paghagulgol ng iyak ng asawa ni Mang Jun na si Aling Nene. Attorney, parang awa niyo na. Gawin niyo po ang lahat para makulong ang demonyong yun. Umiiyak na pakiusap ni Aling Nene. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para magbayad si Mike Corpus sa ginawa niyang kasalanan. Pangako niya sa mag-asawa. Attorney, naasikaso na ho namin ang titulo ng aming lupa at sakahan. Pasensya na kayo ma'am at yan lang ang maibabayad namin sa'yo. Pero wag po kayong mag-alala dahil dadagdagan pa po namin yan. Ibebenta pa ho yung kalabaw namin at yung bayad ay ibibigay po namin sa inyo. Hindi nakaimik si Cruella sa gulat. Alam niyang una pa lang na hindi siya nag-e-expect ng kabayaran dahil alam niyang mahirap ang buhay ni Mang Jun. At nasabi na niya sa Ginoon na free ang lahat ng serbisyo niya. Nang makabawi ay ngumiti siya at umiling kahit hindi siya nakakita ng mga kausap. Hindi na ho kailangan, Mang Jun. Di ba po, na-explain ko na sa inyo na tinatanggap ko po ang kaso ni Camille bilang pro bono? Kaya hindi ko po matatanggap ang inyong bayad. Ang layunin ko po ay tulungan kayo. Magalang niyang pagtanggi. Mas lalong napaiyak ang mag-asawa sa sinabi niya. Maraming salamat talaga, ma'am. Ang bait-bait mong tao. Sana marami pa kayong matulungan. Panabay na sabi ng mag-asawa na mga humihikbi pa rin. Basta po magtulungan tayo para maibigay ng hustisya kay Camille. Matapos ang tawag ay umalis na siya para humanap ng apartment na matutuluyan. At meron siyang nahanap na 2-bedroom units and it's fully furnished. Merong aircon, may maluwag na sala, kusina at bathroom. Kompleto na sa kagamitan kaya wala na siyang poproblemahin pa. Move-in ready na to. Hindi rin kalayuan sa law firm nila sa Makati. Magkano naman ho ang monthly nito? Tanong niya sa landlady na si Aling Maria. 20,000 kada buwan. 1 month advance, 1 month deposit. 40K lahat. Tumango siya. Sige ho, kukunin ko. Tumaas ang kilay ni Aling Maria. Sigurado ka? Afford mo to? Tumango ulit siya. Oo, kaya ko naman pong bayaran. Malaki na rin naman ang ipon niya. Kahit nga hindi siya magtrabaho buong taon ay kayang-kaya siyang buhayin ng ipon niya. Bakit? Ano man trabaho mo, iha? Mukha ka namang disente. Wala sa itsura mong pagiging GRO. Siya naman ngayon ang nagtaas ng kilay. I'm an attorney. Seryoso niyang sagot. Nagulat ito at kalaunan ay hilaw na natawa. Biro lang yon, iha. Biglang bawi nito. Mukhang na-threaten. Kahit irita ay nagawa pa rin niyang tumango. After that ay bumalik na siya sa hotel para makapagpahinga na. Kinabukasan, maagang hinakot ni Cruella ang mga gamit niya sa apartment. Pagkatapos ay pumunta siya ng trabaho. Nag-file na rin siya ng kaso sa korte laban kay Mike Corpus. Ang kailangan na lang nila ay maghintay ng 16 na araw bago simulan ang pre-trial. When the pre-trial starts, silang mga abogado ay mag-uusap-usap tungkol sa kaso bago pa man simulan ang hearing. At nang dumating ang oras na yon ay hindi naging maganda ang pag-uusap dahil nagkaroon ng iringan sa pagitan nila ni Attorney Espiritu, ang abogado ng kabilang kampo. After ng meeting, dumaan saglit si Cruella sa opisina bago umuwi. Napansin niyang may nakasunod sa kanya, pero sa pag-aakalang pareho lang ng daan, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Bagay na pinagsisihan niya dahil bigla na lamang humarurot ang sasakyan at hinarang siya. Shit!
Malutong niyang mura pagkatapos apakan ng brake. Muntik na siyang masubsob sa manibela. Nakita ni Cruella ang pagbaba ng 3 lalaki. Namilog ang mga mata niya nang makitang may hawak na baril ang 3. Dahil sa gulat ay hindi agad siya nakapagtago. Kaya nabaril siya sa balikat nang paulanan siya ng mga ito ng bala. Oh my God! What the heck? Kumubli siya, ngunit sa tingin niya ay wala yung magagawa. Talagang punteriya siyang patayin at hindi lamang takutin. Malakas siyang napadaing nang bumaon ng bala sa balikat niya. Yumuko siyang muli at kinuha ang baril sa glove compartment. Nagtago siya at hinintay na huminto ang mga ito na magpaputok. Nang saglit na huminto ay doon na niya inangat ang sarili at gumanti ng putok. Abogado siya at laging may banta sa buhay, kaya pati pagbaril ay pinag-aralan niya. Pati ilang self-defense ay inaral din niya dahil alam niyang sarili lang niya ang tanging magliligtas sa kanya, lalo na sa ganitong kalagayan. Nakita niyang natamaan sa tiyan ng isa sa mga armadong lalaki at bumulugta. Nakipagpalitan siya muli ng putok sa 2 hanggang sa nag-atrasa ng mga ito. Tinulungang akayin ng isa ang natamaan kaya sa isa na lamang siya nakipagbarilan. Fuck you, asshole! Galit niyang sigaw at binaril to sa tuhod na ikinaluhod nito. Hindi pa siya nakontento at binaril ito sa kamay at balikat. Pagpasok ng 2 sa sasakyan ay agad nitong pinasibad paalis ang kotse, leaving the wounded one. Walang buhay siyang umisi saka bumaba ng sasakyan. Masakit ang tama niya at marami ng dugo na nawala sa kanya, pero pilit niya yung hindi iniinda. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng lalaking naiwan at gusto pa sana nitong abutin ang tumilapon nitong baril. Pero binaril niya ang lupa malapit sa baril ng lalaki kaya napaatras to. Tinutok niya ang armas sa lalaki. Sira ulo ka? Ako pa talagang kinalaban niyo? Marahas niyang sinamunutan ang lalaki at inangat ang muka. Sinalubong nito ang nanlilisik niyang mga mata. Sinong nag-utos sa inyong patayin ako? Nagawa pa siya nitong ngisiyan, imbes na matakot dahil nakatutok ang uso ng baril niya sa noon nito. Bilang na ang mga araw mo, attorney. At talaga? Pues ikaw hindi ka nasisikatan ng araw. Akmang kakalabitin na sana niya ang baril nang marinig niya ang sirena ng polis. Nagtagis ang panga niya. You're lucky, gunman. Kung ako lang, hindi kita patatawarin. Kawawa ka naman. Sigurado akong pababayaan ka lang ng amo mo sa kulungan. Tandaan mo to, hindi kita tatantanan hanggat hindi ka nabubulok sa kulungan, pati na ang mga kasama mo, lalo na ang amo mo. Anya na ang pinatutungkulan ay sina congressman. Alam naman niyang amo nito ang matandang yon. Huwag kang mag-ilusyon, attorney. Sa inis ay malakas niyang pinukpok ang baril sa noon ng lalaki na ikinawala nito ng malay. Saka naman dumating ang mga pulis. Itaas mo ang iyong mga kamay, pulis to. Utos ng lalaking pulis habang nakatutok sa kanya ang baril. Inangat niya ang kamay. I am Attorney Cruella Fajardo. I am the victim here. They ambushed me while I was heading home. I was just protecting myself. She explained. Agad namang binaba ng 2 pulis ang mga armas at nilapitan siya. They inspected her and her car na tadtad ng bala. Ang isang pulis naman ay kinuha ang walang malay na lalaki at sinakay sa patrol car. Due to exhaustion and excessive blood loss, her body collapsed and passed out. Nagising si Cruella na nasa ospital na. Nagulat pa siya nang madatna ng magulang. At nang makitang gising na siya, imbis na kamustahin ang lagay niya, ang galit na sermon ng mga ito ang pumuno sa tenga niya. Yan ang mahirap sa'yo, Cruella. Hindi ka marunong makinig. I told you many times, your career will kill you someday. Malakas na sermon ng tatay niya. Ano ngayon ang inabot mo? Tama ako, di ba? Bitiwan mo na yung kaso na yan kung ayaw mong sa kabaong ka magtapos. Mariing pinikit ni Cruella ang mga mata at hinilot ang sentido. Mas lalong sumakit ang ulo niya. Dad, can you please stop? Mas lalong sumasakit ang ulo ko dahil sa'yo. And what are you guys doing here? I don't need you here. Hindi ko kailangan ng mga sermon niyo. Can't you see? I'm wounded. Sana man lang kamustahin niyo rin ako, no? Kahit man lang sana pagbabalat kayo lang. She's right, Lucas. Sabi ng kanyang ina. What are you doing here nga naman? She doesn't need us. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Sinabi ko na kasi sa'yong huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Let's go. At nauna na itong lumabas. I'm warning you, Cruella. Kung hindi mo pa rin bibitiwan yung kaso na yan, ihanda mong sarili mo dahil wala ka nang kikilalaning magulang. Pagkaksyang natawa sa banta ng ama.
Matagal na namang wala, di ba? Nakalimutan mo na bang umalis na ako sa poder nyo? Do you think natatakot ako? I'm not, Dad. Kaya ko mag-isa. Hindi ko kayo kailangan. Pagod na akong patunayan ng sarili ko sa inyo. Pagod na akong ipagsiksikan ng sarili ko sa inyo. Kung kaya ko lang pumili ng magulang, hindi ko kayo pipiliin. Makakaalis na po kayo. Salamat sa pagbisita. Matigas talaga ang ulo mo. Sige, simula ngayon, wala ka ng pamilyang babalikan pa. Kahit mamatay ka pa at mapahamak ulit, wala na kaming pakialam sa'yo. Nakipagtagisan siya ng tingin sa ama. Then leave. Leave me alone, Dad. Galit na nagmarcha palabas ang ama niya. Binalibag pa nito pasara ang pinto. Nakahinga si Cruella ng maluwag nang mawala ang ama. She can't believe na nakaya niyang sabihin ang mga yun sa ama. And she's proud of herself. Just like in the saying, cutting out toxic people is not selfish. It's self-care. Simula ngayon, kakalimutan na niyang may pamilya siya. Mula 10 taon siya, wala na siyang ginawa kundi ang magmakaawa ng pagmamahal sa magulang. Siguro panahon na nga para sarili na lang niyang mahalin niya. Dahil sa nangyari kay Cruella, Detective Navarro suggested that she should hire a bodyguard for her protection. Ayaw niya sana dahil hindi naman niya ginagawang big deal ang nangyari sa kanya. But Detective Navarro insisted, kaya pumayag na lamang siya nang makalabas siya ng ospital. Dumiretso siya sa kanyang bagong apartment pagkalabas ng ospital. Gwardyado siya ng mga pulis kaya naman nagtataka ang mga taga roon. Ilang araw lang ang lumipas ay bumalik na rin siya sa trabaho. Pinagpapahinga pa sana siya ng boss nila sa law firm, pero naiinip siya na walang ginagawa sa apartment. Marami pati siyang kaso na kailangang pag-aralan kasama na ang sa anak ni Mang Jun. Kasalukuyan siyang nasa opisina at nakaupo habang sa binabasa nakatutok ang paningin. Nag-angat lang siya ng tingin nang may kumatok. Come in. Wika niya at binalik sa binabasa ang tingin. Ma'am, nandito po si Detective Navarro at meron po siyang kasama. Boses yun ni Abigail. Tinanggal niya ang salamin at tumango. Let them in. Pasok po kayo, Detective. Baling ng sekretarya sa detective na nakatayo sa likuran ng babae. Detective Navarro went in, kasunod dito ang pamilyang na lalaki. Bahagya siyang nagulat pero hindi niya yun pinahalata. Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang naglahad sa kanya ng panyo sa convenience store noong nakaraan. He's wearing a leather jacket with black shirt inside, partnered with black trouser and black leather shoes. Walang bakas na kahit anong emosyon sa mukha nito. Hindi niya tuloy mabasa kung ano ang nasa isip nito. He's like a mysterious person, hard to read. Tumayo siya at binati si Detective Navarro. Good afternoon, Detective. Good afternoon to Attorney Fardo. I'm with Seth Nicolay Vergara. He'll be your bodyguard. Dati siyang nasa military pero ngayon isa na siyang agent. And I assure you na he's good and can protect you. Pakilala na Detective Navarro sa kanya kay Seth Nicolay. Seryosong nilahad ni Seth ang kamay. Tinanggap naman niya yun. Muntik pa siyang mapabitiw nang bigla siyang makuryente. Nakita niya ang pagkunot ng noon ng lalaki. It's nice to meet you. I'm Cruella Fajardo. What should I call you? Seryoso niyang tanong. Seth Nicolay looked into her eyes deeply before answering. Call me whatever you like, he said in a low, husky tone that sent shivers down her spine. She cleared her throat and pretended to be unaffected. All right, Nicolay. Nakita niya ang bahagyang pagkatigil nito na ikinataas ng kanyang kilay. Nagtatanong ang mga mata niyang tumingin dito. Nicolay shook his head at kinuha pabalik ang kamay. Sit down, gentlemen. She seated at binuklat ang portfolio na binigay ni Detective Navarro. It was Nicolay's information. She read it silently and then nodded her head in satisfaction. So you served 5 years in military? Tanong niya. Yes. Binaba niya pabalik sa binabasa ang tingin. Ewan niya ba't bigla siyang nailang kay Nicolay. Iba kasi ito makatitig sa kanya. Hindi niya ma-explain pero kakaiba talaga. Can you tell me a bit about your experience as a bodyguard? Sabi dito, 2 years ka pa lang as a bodyguard. Right. I have 2 years experience as a bodyguard. And I already experienced working with high-profile clients, including celebrities, businessmen, and politicians. I have received extensive training in security protocols, first aid, and crisis management. I assure you, ma'am, that you're safe in my hands. As your bodyguard, I pledge to protect you with every fiber of my being, even if it cost my life. May paninindigan nitong sagot.
Cruella kept a straight face, even though the butterflies in her stomach started dancing in happiness. She got overwhelmed. Mahina siyang napamura sa kanyang isipan. In-interview pa ni Cruella si Nikolai. Buong pag-uusap ay ilag ang kanyang mga mata hanggang sa natapos. Kailan mo gustong magsimula? Nakita niya ang saglit na pag-angat ng gilid ng labi ni Nikolai. Kailan mo ako kailangan, attorney? Naging paos ang boses ni Nikolai. Para siyang inaakit. Nag-iwas siya ng tingin at tumingin kay Detective Navarro na kanina patahimik na nanonood lang sa kanila. May munting ngisi ito sa labi. Is he available tomorrow, Detective? Nagkibit balikat si Detective Navarro saka tumingin kay Nikolai. Why are you asking him, attorney? Sabat ni Nikolai. Why not me? I'm here, ma'am. I can answer your questions. Dugtong pa nito. Wala sa sarili tuloy na napalingon si Cruella kay Nikolai. Nikolai's face twisted into a deep scowl. Ang noo ay lukot na lukot. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Detective Navarro, pero hindi naman nagkomento. Well, I'm just asking him dahil baka may kailangan pa si Detective sa'yo. Besides, he's your boss or something. Malalim siyang tinitigan ni Nikolai. Hindi pa rin nawawala ang lukot sa noo. Why would he need me? I'm not working for Detective. She looked at him, puzzled. Bakit ba nila kailangan pag-awayan ng maliit na bagay? Oh, okay. Huwag na natin pag-usapan yan. Seryoso siyang tumingin pabalik kay Nikolai. You can start tomorrow kung wala ka ng importanteng gagawin. Pack your things dahil sa apartment na kita titira hanggang sa matapos ang kaso sa anak ni Congressman. So, he's really a threat? Siya lang naman ang may motibo. Anyway, see you tomorrow, Nikolai. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis agad ang dalawang lalaki. Inibitahan pa siya ni Detective Navarro na mag-lunch pero tumanggi siya dahil marami pa siyang gagawin. Magpapahatid na lamang siya ng tanghalian kay Abigail. Yun nga ang ginawa niya. Inutusan niya si Abigail na bumili ng kanyang tanghalian at sa opisina na siya kumain. After working, maaga siyang umuwi dahil nilinisin pa niya ang kabilang kwarto na ginawa niyang tambakan ng mga gamit niyang hindi pa naaayos. Straight 2 hours niya yung ginawa. Buong apartment ay sinama na niya sa paglilinis. Nakakahiya naman kasi makita ni Nikolai ang magulo niyang apartment. Baka sabihin nito'y burara siyang babae. Sadyang wala lang talaga siyang oras para maglinis dahil sa pagiging abala. Medyo malaki ang apartment kaya napagod din siya kakalinis. Sumaglit din siya sa mall para bumili ng kailangan ng lalaki sa kwarto. Pinuno niya rin ang mga stocks ng fridge. Kinabukasan, dumating si Nikolai sa apartment niya mga 6 in the morning. Bit-bit ang mga gamit nito. Good morning, attorney. Ang malagong boses ni Nikolai ang bumungad sa kanya pagbukas ng pinto. Bigla siyang nahiya sa kanyang itsura dahil sa magulong buhok, walang hilamos at walang toothbrush. Kakagising lang niya. Good morning to. Pasok ka. Nahihiya niyang imbita. Pinaupo niya si Nikolai sa couch. Wait for me here. Maliligo lang ako saglit. Sabi niya. Nang tumango si Nikolai, pumasok siya sa kanyang kwarto at dali-daling naligo at nagbihis. Paglipas ng 30 minutos ay lumabas na siya ng silid. Nag-breakfast ka na? Mahina ang boses niyang tanong saka nagtungo sa kusina para magluto ng agahan. Kita niya ang pag-iling ni Nikolai na nasa living area ng apartment. I don't eat breakfast. Simpleng sagot nito habang pinapanood siyang maghiwa ng karne. You need my help? Umiling siya. Hindi na, kaya ko na. Diyan ka na lang sa sala. You can turn the TV on while waiting. Basta wag lang masyadong malakas ang volume. Bakit nga pala hindi ka kumakain ng breakfast, Nikolai? Tanong niya para lang may mapag-usapan sila at hindi awkward. Hindi naman kalayuan ang pagitan ng kusina at sala, kaya nagkakarinigan pa rin sila. Open kitchen living room ang design ng apartment. Yun ang nakasanayan ko. Then simula ngayon, masanay ka ng kumain ng agahan. Pag-angat niya ng tingin, nahuli niya ang paninitig ni Nikolai sa kanya. Nikolai stared at her in an inexplicable intensity, until her cheeks flushed and she felt a flutter in her chest. Para makaiwas ay tumalikod siya at hinugasan ang hiniwang karne. First time yun nangyari sa kanya. Sa sobrang abala niya sa buhay para patunayan ang sarili sa magulang, na-realize niya na pati pala paghanga sa isang lalaki ay nakalimutan na niyang gawin. Ang niluto niya ay pork fried rice with egg. Nagprito rin si Cruella ng longganisa at sunny side up egg. After niyang makapagluto, tinulungan siya ni Nikolai sa pagkuha ng mga plato at kutsara.
Matapos ay pinaghilan siya nito ng upuan na ikinagulat niya. Pero umupo na rin siya. Tabi silang naupo at tahimik na kumain. Panaka-naka niya itong tinitingnan. Nako-conscious siya dahil baka hindi nito gusto ang luto niya at napilitan lamang itong kumain. Masarap, sabi ng lalaki. Ha? Kunot noon niyang tanong. Nilingon siya ni Nikolay. Yung luto mo, attorney, masarap. Biglang namula ang pisngi niya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at nahihiyang sumubo. Thank you. Maliit ang boses niyang sagot na hindi ito tinitingnan. Matapos nilang kumain, tumawag sa kanya si Detective Navarro. Sinabi nitong nagsalita na ang lalaking nahuli nila sa ambush. Sure ka, Detective? Anya sa kabilang linya. Oo, attorney. Confirm na si Congressman Corpus ang nag-utos na tambangan ka. Nag-issue na kami ng warrant of arrest sa congressman. Ngayon papunta na kami sa bahay niya para hulihin siya. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Cruella. Nakahinga na rin siya ng maluwag sa nalaman. Alright, thank you, Detective. Balitaan mo ako kapag hawak niyo na siya at darating ako. Sige, attorney. Kumusta naman ang bata ko riyan? Okay ba? Biglang nabaling ang mata niya kay Nikolay na kasalukuyang naghuhugas ng pinggan. Okay lang, naghuhugas ng plato. Wala sa loob niyang sagot. Anak na. Ang bata kong astig sa military at elite bodyguard, tagahugas ni Atty. Cruella ng plato. Tumawa ang lalaki sa kabilang linya. He volunteered. Ano ka ba? Anyway, call me for an update, okay? Okay, attorney. Pagkalipas ng halos 20 minuto, tumawag muli si Detective Navarro kay Cruella. Nahuli na si Congressman Corpus, attorney. Pagbibigay balita nito. Okay, we'll be there. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kasama si Nikolay, agad silang nagtungo sa NBI headquarters. Pagsapit nila roon, sinalubong sila ni Detective Navarro at inihatid sa interrogation room. Hindi na sa detention cell, kundi sa silid kung saan kinakaharap ng mga makapangyarihan ang batas na matagal na ng mga itong nilalapastanganan. Mula sa one-way mirror, tanaw ni Cruella ang halos magwala ng si Congressman Corpus. Sa loob, halos mabali ang upuan sa lakas ng pagtadyak nito. Habang umaalingaw-ngaw ang boses nitong pasigaw. You have no right to capture me. I will sue you all. Narinig niya ang matanda sa pamamagitan ng audio monitor. Pero sa halip na matakot, lalo lang nanigas ang paninindigan ni Cruella. Tumigas ang kanyang panga at sa mga mata niya, tahimik na galit ang nangingibabaw. Gusto mo ba siyang kausapin, attorney? Tanong ni Detective Navarro. Tumango siya. Agad namang binuksan ng detective ang pinto ng interrogation room. Pumasok siya. Diretso ang lakad. Si Nikolay ay nanatiling isang hakbang lamang ang pagitan sa likod niya. Palaging alerto. Nang makita siya ni Congressman, para itong mas lalo pang nagliyab sa galit. You! Sigaw nito, sabay mabilis na hakbang palapit sa kanya. Halos sumalpok ang mesa sa pagkakasipa nito habang nag-aalimpo yung nalapitan siya. Tila handang sakmalin ng abogada. Ngunit agad itong pinigilan ni Detective Navarro. Habang si Nikolay ay humakbang paharap, iniharang ang sarili kay Cruella. Parang hayop na pilit kumakawala si Corpus. Get off me, you bitch! I will kill you! You think you can bring me down? Hindi ikaw ang makakagiba sa akin, Atty. Cruella. Galit na sigaw nito. Nanatiling tahimik si Cruella. Hindi siya umatras, hindi siya umiwas. Sa halip, humakbang siya ng bahagya palapit at tiningnan to. Hindi bilang biktima, kundi bilang salamin ng pagbagsak nito. Tumahimik ang paligid, puno ng tensyon, at saka siya nagsalita. You're not afraid of prison, Congressman. You're afraid that for once in your life, you've lost control. Mariin niyang sabi. And believe me, dagdag niya, mas pinatigas ang boses. This isn't even the worst day of your life. Not yet. Napangisi siya, hindi dahil sa pangungutya, kundi sa kumpiyansang alam na alam niya. You threatened the wrong woman, Congressman. Muling nagpumiglas ang congressman. Halos mapatid ang hininga sa galit. You think you're powerful? I can end you, woman. Cruella raised an eyebrow, half amused. You couldn't even stop yourself from spiraling. What makes you think you can stop me? See you in court, Congressman. After I'm done with you, I'm coming for your son. Mga salot kayo sa lipunan. Wala kayong karapatang iluklok sa pwesto habang ang mga dugo ng inosente ay nasa mga kamay niyong makakapal. Huling banat niya na parang suntok sa kaluluwa ng kongresista. Tumalikod siya, tahimik. Isang hakbang,
Dalawa, walang lingon, walang takot. Paglabas niya ng silid, bahagyang iniangat ni Nikolay ang kamay sa likod niya. Hindi para protektahan siya, kundi para suportahan. Alam nilang pareho, ito na ang simula ng pagbagsak ng halimaw sa balat ng politiko. Dahil agresibo ang congressman, kita nila ang pagwawala pa rin ito sa loob ng interrogation room. Pilit naman itong pinapakalma ni Detective Navarro. Pero sinamaan lang nito ng tingin si Detective at hindi pinakinggan. Bagay na ikinagalit ni Detective at pinusasan ng congressman. Sinampahan ni Cruella ng kasong attempted murder ang congressman. Dahil kilala itong tao, napabalita yun sa TV, pati na ang kaso ni Mike Corpus, kaya halos nakatutok ang lahat sa kaso ng mag-ama. Di naglaon, sinimulan na ang hearing kaugnay ng kaso ni congressman at ng anak nitong si Mike, na parehong nasangkot sa magkaugnay na krimen. The Regional Trial Court is now in session to hear the case of Mike Corpus, who is accused of homicide and rape pursuant to Republic Act 8353 and Article 248 of the Revised Penal Code. Along with him, Congressman Manolo Corpus faces charges of obstruction of justice, conspiracy to commit murder, and the attempted murder of a private attorney. The prosecution is represented by Public Prosecutor and Private Counsel Attorney Cruella Fajardo. The defense is led by Attorney Ricardo Espiritu, anunsyo ng Clerk of Court. Tumayo si Attorney Fajardo tumarap sa hukom. Your Honor, the prosecution is ready to present its evidence and witnesses to prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt. Our first witness is Mr. Jun Torres, the father of the victim. Pinaupo si Mang Jun sa witness stand. Matapos siyang panumpain, sinimulan na ni Cruella ang pagtatanong. Mr. Torres, maaari mo bang isalaysay sa hukumang to kung anong ikinuwento sa iyo ng inyong anak bago siya mamatay? Opo, ma'am. Sagot ni Mang Jun, halatang nanginginig ang tinig. Bago po siya pinatay, umuwi siya ng bahay na may mga pasa sa braso at leeg. Sabi niya, sinasaktan daw siya ng anak ng kanyang amo, si Mike Corpus. Umugong ang bulong-bulungan sa loob ng korte. May napansin ka po bang pagbabago sa kanyang ugali matapos ng mga insidenteng yon? Tumango si Mang Jun. Opo, naging tahimik siya, parang balisa palagi. Hindi na siya katulad ng dati na masayahin at palangiti. Hindi na rin siya palakwento. Thank you for your testimony, Mr. Torres. Your observations help establish the emotional and psychological state of the victim. Pagtatapos ni Cruella sa tanong, sabay tingin sa judge. Thank you, Attorney Fajardo. Sabi ng judge, the defense may now proceed with the cross-examination. Utos ng hukom. Tumayo naman si Attorney Espiritu at lumapit sa witness stand. Mr. Torres, sinabi niyo kanina na nagbago ang asal ng anak niyo matapos siyang saktan. Tama ba? Umpisa ni Attorney Espiritu. Tumango si Mang Jun. Opo. Sigurado po ba kayo na ang pagbabagong yun ay dulot lamang ng insidente? Wala na po bang ibang maaaring dahilan? Sigurado po ako. Sagot ni Mang Jun, matatag ang boses. Kilala ko ang anak ko, hindi po siya ganun dati. Tumango si Attorney Espiritu sa kabahagyang umisi. Totoo rin po ba na may tampo kayo sa pamilya Corpus dahil hindi nila kayo tinulungan nung magkasakit ang inyong asawa? Napakunot noo si Cruella sa tanong nito. Objection, Your Honor. The question is irrelevant and meant to harass the witness. Mariing sabi niya. Pinukpok ng judge ang gavel. Sustained. Counsel, keep your questions relevant. Hindi na tineg si Espiritu. Tumango lang ito at ngumisi kay Cruella bago muling humarap kay Mang Jun. Mr. Torres, hindi po ba't may insidente kung saan nagwala kayo sa labas ng bahay ng mga Corpus? Hindi po totoo yan. Sagot ni Mang Jun, nanginginig na ang boses. Tinatawag ko lang po ang anak ko. Ayaw po kasi siyang palabasin para makausap ko man lang. Ganun ba? Paano mo po ipapaliwanag to? Sabay pakita ni Attorney Espiritu ng isang CCTV footage mula sa cellphone. Makikitang nagsisisigaw si Mang Jun. Halos paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng anak habang pinipigilan ng mga gwardya. Marahas na umiling si Mang Jun. Hindi ho totoo yan. Wala akong ginawang ganyan. Sinungaling kayo. Hindi ako yan. Napahagulhol ito ng iyak at napayuko sa witness stand. Tumayo si Attorney Fajardo at agad na lumapit sa saksi. Marahang hinawakan sa kamay si Mang Jun. Mang Jun, huminahon po kayo. Naiintindihan ko ang sakit at galit niyo. Pero kung gusto nating makamit ang hustisya para kay Camille, kailangan nating manatiling kalmado.
Iniabot niya sa matanda ang isang bote ng mineral water. Dahan-dahang uminom si Mang Jun habang pilit nitong pinipigilan ang panginginig ng katawan. Pagkahupa ng tensyon, ipinagpatuloy ang pagdinig. Attorney Fajardo, can you present the evidence regarding the authenticity of the CCTV footage? The court needs to determine whether the video is original or tampered with. Mariing pahayag ng hukom. I will give you a few days to conduct a proper forensic examination. Tumango si Attorney Cruella Fajardo bilang tugon bago bumalik sa upuan niya. Nagpatuloy ang proseso. Sunod na ipinilisinta ng defense ang witness ng mga to. Ang head security ng mansyon ng mga Corpus. Ito raw ang nakabantay ng mga oras na yon sa mga CCTV monitor. Mariin itong pinabulaan na peke ang kuha. Hindi po edited. Galing po ito sa original system ng CCTV namin. Walang binago rito. Anito habang nasa witness stand. Ngunit dahil wala pang opisyal na resulta mula sa forensic team, nanatili ang lahat sa alanganin. The truth is not clear yet. Yan ang linyang nagmarka sa isipan ng lahat sa loob ng courtroom. Hindi rin nagpahuli si Cruella. Marami pa siyang alas. Iniharap niya ang isa sa mga dating tauhan ni Congressman, ang nahuling sangkot sa tangkang pagpatay sa kanya sa ambush. Tumestigo ito sa harap ng korte laban sa mag-ama, at isinalaysay ang mga utos di umano ni Congressman Manolo sa kanya para patahimikin si Attorney Fajardo. Pagkaraan ng 4 na oras na hearing, tumunog muli ang martilyo ng hukom. Case number 1234-CR 2025, People versus Mike Corpus and Manolo Corpus. After hearing the witnesses and the initial presentation of evidence, the court is hereby adjourned. The trial will resume on May 25, 2025 at 8 a.m. here at the Regional Trial Court. All parties are ordered to appear on the said date and time. Unti-unting nagsilabasan ng mga tao sa courtroom, habang ang tensyon ay nananatiling mabigat sa hangin. Paglabas nila sa hallway, hinarang sila ni Mike Corpus. Nakangising mayabang ito habang nasa likuran ng ama nitong si Congressman Manolo, kasama si Attorney Espiritu. Do you really think you're going to win this? Ani Mike, may halong pangungutya ang tono. Tinaasan lang ito ng kilay ni Cruella. It's none of your business. Malamig niyang tugon at naglakad na palayo. Pero bago siya tuluyang makalampas, bigla siyang hinablot ni Mike sa braso. Mabilis namang rumesponde si Nicolay. Agad nitong inalis ang kamay ni Mike sa braso ni Cruella. Galit ang sumiklab sa mga mata ni Mike. So, you got yourself a bodyguard now. Akala ko ba hindi ka natatakot, Miss Attorney? I'm not scared, Mike. Ani Cruella, diretso ang tingin dito. Hindi lang kasi kayo marunong lumaban ng patas. Don't worry, ipapakulong ko kayong dalawa. Sabay, ikaw at ang ama mo. Tumingin siya kay Congressman. Hindi nagpakita ng kaba ang matanda. Bagkus ay pagkakananatawa. And you really think you can send us to jail? Your evidence is weak. This case is a waste of time. Give up now while you still can, Attorney. Umiling si Cruella. Darating din ang araw na makukuha niyo ang hustisyang tinatakbuhan niyo. At sa huling sulyap, nilagpasan na niya ang mga to. Hinatid nila ang mag-asawang saksi pa uwi ng bahay. Siniguro nilang ligtas sa mga to. Matapos ay nagtungo na sila pabalik sa apartment ni Cruella. Pagdating sa unit, dumiretso siya sa kanyang kwarto upang maglinis ng katawan. Si Nicolay naman ay dumiretso sa kusina at nagsimulang magluto ng kanilang tanghalian. Makaisang oras, lumabas si Cruella ng kwarto habang pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Sakto namang natapos na si Nicolay maghain. Pero hindi lang pagkain ang nakahain. Nakahubad ito ng pang-itaas at litaw na litaw ang 6 nitong pandesal na parang mas masarap pa sa mainit na ulam sa mesa. Halos matulala siya sa pagkakatitig. Napanunok siya ng hindi namamalayan. Focus, Cruella. Not the time. Pero, damn, bakit naman ang sexy ng lalaking to? Let's eat. Yaya ni Nicolay. Mabilis iniwas ni Cruella ang tingin sa katawan nito sa katumango. As usual, pinaghila siya nito ng upuan. Hindi pa siya nasanay kaya kapag ginagawa yun ni Nicolay ay nagugulat at umiinit ang pisngi niya. Nicolay put food on her plate. Ako na. Naiilang niyang pigil. But Nicolay being Nicolay, hindi ito nagpapigil. Just eat. Sabi nito saka siya pinagbalat at pinaghimay ng hipon. Buttered shrimp at sinigang ang niluto nitong ulam. Buong buhay niya ngayon lang may gumawa ng ganito sa kanya. Naalala niya noong bata pa siya. Madalas pa siyang singhala ng mga magulang kapag hindi siya malinis kumain.
Kahit hirap siyang magbalat ng hipon, wala man lang nagmamalasakit sa kanya. Sasawayin ng mommy at daddy niya ang kuya niya sa oras na tulungan siya nito. Mabait naman ang kuya niya, dangan nga lang at takot ito sa mga magulang. Tama na Nikolay, hindi ko na mauubos yan. Pigil niya dahil sa rami ng nilagay nitong kanin sa plato niya. And why not? You're skinny, attorney. Sabay sipat nito sa katawan niya. Namilog ang mga mata niya at tila nalaglag ang kanyang panga. Excuse me, I'm not skinny, I'm sexy. Nikolai's lips curled up at the corner and he looked at her with amusement. Attorney ka nga, napaka-defensive mo. Tumigil ka nga, nakakairita ka. Nikolai bit his lower lip and looked into her eyes, namumungay. I'm proud of you, Attorney Cruella. Ang galing mo kanina sa court. Natigilan si Cruella at nawala ang kunot sa kanyang noo. Her heart swelled with pride and happiness. She felt validated and appreciated. No one had ever told her that before. And to hear it from him, sa taong saglit pa lang niyang nakasama, parang her entire being was singing with joy and gratitude. Nanubig ang gilid ng kanyang mga mata. Naalerto si Nikolai nang makitang paiyak na siya. Tumingala siya para pigilan ang pagtulo ng luha. Ganun palang pakiramdam kapag may taong proud sa iyo at nakikita ang value mo. Proud naman sa kanya mga kasama niya sa firm palagi. Pero iba ang dating ng si Nikolai na ang nagsabi, na ewan ba niya kung bakit big deal. Hey, what's wrong, attorney? Halong lambing at nag-aalalang tanong sa kanya nito. She genuinely smiled. For the first time, ngumiti siya ng totoo. I'm just happy. Ngiting sagot niya habang lumuluha. Thank you. I appreciate your words, Nikolai. Taos puso niyang pasasalamat. Nikolai looked at her softly and smiled. You're welcome. After that ay kumain na sila. Todo asikaso si Nikolai sa kanya. Kapag wala ng pagkain sa plato niya, nilalagyan agad nito. Dahil kailangan niya raw kumain ng marami dahil ika nga'y payat siya. Dahil si Nikolai ang nagluto, siya naman ang naghugas ng plato. Nikolai just watched her washing dishes. Nakasandal ito sa maliit na ref habang nakakrus ang mga braso sa dibdib. Wala ka bang ibang gagawin? Tanong niya, naiilang. She's thankful kasi after ng pag-uusap nila kanina, nawala ang ilang sa pagitan nila. Parang biglang naging komportable sila sa isa't isa. Umiling si Nikolai. I don't have. How about you? Anong gagawin mo after that? I'm going to check the CCTV footage if it's fake or not. Although hawak na yun ng forensic, mas okay na rin na mag-check ako ng akin. I'll help you. Are you sure? Yeah, I don't have anything to do. Might as well help you. Humiti siya at tumango. Okay. Matapos nga'y tinulungan siya ni Nikolai na i-identify kung peke ba o hindi ang kuha ng CCTV. They tried using video forensic software, and the results were real. Pero may pagdududa si Cruella kaya paulit-ulit niya itong sinuri. Pero iisa pa rin ang resulta. Totoo ang kuha ng CCTV. Tinignan niya si Nikolai na tahimik lang sa kanyang gilid habang paulit-ulit na pinanonood ang kuha ng CCTV. What do you think? Totoo nga ba? Tanong niya sa lalaki. Nafo-frustrate na rin siya sa resulta. I'm 100% sure it's not. Sagot nitong animoy siguradong sigurado. Paano mo nasabi? Look closely. Naningkit ang mata niya at maiging tiningnan ng footage. At first parang wala kang mapapansing kakaiba. Not until titigan mong mabuti. Napasinghap siya at nanlaki ang mga matang tumingin kay Nikolai. Nikolai smirked and winked. The shadow. Namamangha niyang sabi. Yes, the person's behavior in the footage and the shadow doesn't match. The person in the footage acts aggressively and frantically, while the shadow was just standing. Doesn't show any aggression. But how? The result says the video is authentic. I can say that the person who edited the video is good, but not great. So I'll give him 5 out of 10 because he forgot to erase the shadow. That's what will bring them down. Manghang napatitig si Cruella kay Nikolai. Ano pa bang hindi nito kayang gawin? He's great. Pati maliliit na detalye ay napapansin nito. Sa bagay, elite bodyguard nga raw ito, sabi ng detective. Nagpatuloy ang buhay ni Cruella. Bukod sa kaso sa mag-amang corpus, may iba pa siyang kaso na hinarap. Pero mas tutok siya sa kaso ng mga corpus na suportado naman ng kanilang firm na labis niyang pinagpapasalamat. Isa sa reputasyon ng justice law firm ang manindigan sa tama at hindi matakot sa kahit na sino man.
Never ding tumanggap ng suhol ang firm nila kahit kaninong bigating tao pa. Kaya nahirapan lalo ang congressman na pigilan si Cruella na makasuhan ito at si Mike. Can I ask you something, attorney? Wika ni Nikolai isang araw na nasa apartment sila. Nire-review nila ang mga ebidensyang ihahayin sa susunod na hearing laban sa mga corpus. Ano yon? Bakit ka umiiyak noon sa convenience store? Biglang bumalik sa isip ni Cruella ang tagpong yon. Sa nagdaang mga araw at linggo, naging komportable na siya sa binata, kaya nakakapag-open na siya rito. Napangiti siya. Naalala mo pa pala yon? Nasa akin pa nga pala ang panyo mo. Sa'yo na yon. And how can I forget the most beautiful woman na nakilala ko sa buong buhay ko? Pero malungkot nga lang siya at umiiyak habang kumakain ng ice cream. Pasensya na. Hindi ko talaga namalayan noon na umiiyak na pala ako. Mind if I ask you why? Family matters. Huminga siya ng malalim at kinwento na dito ang buhay niya. Nakakaawa ako, no? Wika niya matapos magkwento. Hindi ka nakakaawa, attorney. Matapang ka dahil nakaya mong itaguyod ang sarili mo kahit pakiramdam mo mag-isa ka sa mundo. Isa ring katapangan ng ginawa mong pag-alis sa poder ng mga magulang mo. I know in your heart, umaasa ka na someday magiging okay din kayo ng pamilya mo. Pero hayaan mo na lang muna sila. Huwag mo na munang ipilit kung hindi pa pwede. Salamat. Ikaw, kamusta ka sa pamilya mo? I'm okay at mahal ko sila. Meron kaming kaunting business saka mga paupahan sa probinsya ng Laguna. Solong anak ako. Suportado ako ni mom and dad sa lahat ng bagay. Nabalitaan nga nila na ikaw ang pinoproteksyonan ko ngayon eh. Gustong gusto ko ng parents ko. Lagi ka nilang napapanood sa TV kapag nai-interview ka sa mga cases mo. Sana ng araw makita ka nila personal. Pwede naman. Planuhin natin yan kapag tapos na itong pinakamalaking kaso ko sa mga corpus. Sure yan ha. Aasahan ko yan. Oo naman. Attorney, huwag ka nang iiyak, okay? Kung ayaw ko ng parents mo, pwede mong maging parents ang magulang ko. Mahinang sabi nito sa huling mga kataga. Ano ka mo? Wala, attorney. Sabi ko magpahinga na tayo dahil gumagabi na. At yun nga ang ginawa nila. Hindi naman mapakali si Nikolai sa kanyang silid dahil naiisip niya si Cruella. Hinding-hindi niya makakalimutan si Cruella noon sa store. Awang-awa siya rito at gusto na niya itong yakapin pero nagpigil siya. Mula noong araw na yon, hindi na nawala sa isip niya ang dalaga. Sa edad niyang 32, hindi niya akalain na titibok pa ng ganito ang puso niya. Hanggang sa minsang umuwi siya sa bahay ng parents niya. Naikwento ng mga ito ang tungkol sa kaso ng mag-amang congressman at napanood niya si Cruella sa balita. At nang alukin siya ni Detective Navarro para maging bodyguard ng dalaga, hindi na siya nagdalawang isip. He will protect her at all cost. At pagkatapos ng kontrata niya rito ay magtatapat na siya rito ng tunay niyang nararamdaman. Aaminin niyang tinamaan agad ni Cupido ang puso niya unang kita pa lang niya sa dalaga at nais niyang protektahan ito habang buhay. Nais niyang iparamdam dito na kamahal-mahal to. Nais niyang i-share dito ang magulang na meron siya upang hindi na nito madama na mag-isa. He knew about her relationship with her parents because he had secretly investigated Cruella's background. Therefore, as much as possible, he praised and took care of Cruella, something her parents couldn't do. He wanted Cruella to feel special and loved, to know she deserves it, because she does. Makalipas ang 2 linggo, muling nagharap sa korte ang kampo ni Attorney Cruella Fajardo at ng mga corpus. This is the result of the CCTV footage analysis, Your Honor. Panimula ni Cruella habang hawak ang isang makapal na folder. My legal team together with a certified forensic expert conducted a full digital examination of the footage using court-approved forensic tools. The file passed the metadata verification and initially appeared authentic. Ipinasa niya ang resulta sa clerk, sabay bukas ng projector. Umilaw sa screen ng CCTV clip kung saan makikitang may lalaking nagwawala sa labas ng isang gate. Attorney Espiritu leaned back with a satisfied grin. Congressman Corpus looked smug, habang si Mike ay tahimik pero may halata ang kumpiyansa sa muka. Ngumiti si Cruella, hindi ngiti ng pagkatalo, kundi ng isang abogadong may dalang bomba. However, she said, turning back to the screen. When our forensic experts enhanced and frame-analyzed the video, we discovered a critical inconsistency. If you look closely, the movements of the person in the footage doesn't match the behavior of the shadow beside him. Nagpause sila saglit, saka itinuro ang parting may anino.
If you notice, the subject in the footage is moving erratically. Parang nagwawala. But the shadow remains still. Walang matching gestures, walang galaw. And based on the direction of the lighting captured in the same clip, that shadow shouldn't even fall that way. May mga bulungan sa loob ng courtroom. Nakita ni Cruella ang biglang pagkunot ng noo ni Judge Miranda. Si Attorney Espiritu naman ay nawala sa ayos at tila kinabahan. Nagpatuloy si Cruella. Our independent forensic report concluded that the video was digitally altered. The movements were overlaid, and most importantly, she turned towards the gallery, then back to the judge. The person shown in the video was meant to be resembled from Mr. Jun Torres, the victim's father. But it was not him. It's a fabricated attempt to discredit a grieving parent. Natahimik ang buong courtroom. Tumigas ang mukha ni Congressman habang si Mike ay halatang hindi makatingin sa kahit sino. Therefore, Your Honor, the evidence presented by the defense is misleading and should be considered inadmissible. Objection, Your Honor. Sigaw ni Attorney Espiritu, halos hindi mapigilan ang inis. That's speculative. Isang matatag na tok-tok mula sa gavel ni Judge Miranda ang sumagot. Objection overruled. Proceed, Attorney Fajardo. Anang judge. Nothing further, Your Honor. Sagot ni Cruella, saka siya marahang umupo. We'll take a brief recess. Court will resume in 15 minutes. Sabi ni Judge Miranda bago tumayo. Lumapit si Nicolay sa kanya at inabutan siya ng tubig at pagkain galing Jollibee. Maging si Namang June at Aling Nene ay meron din. Hindi niya napansing lumabas pala ito kanina. Lumabas sila sa courtroom at nagtungo sa eating area ng court. Thank you. Meron ka rin ba? Tanong niya sa binata nang makaupo na silang lahat. Umiling si Nicolay. I'm not hungry. Tinaasan niya ng kilay si Nicolay. You always tell me to eat a lot, but you don't. Move over here and let's share this. I won't be able to finish it anyway. Kailangan ko pa rin i-check ang susunod nating pasabog sa korte. Nicolay let out a sigh, but sat down anyway. Dahil isa lang ang utensil, sinubuan niya ito pagkatapos niyang subuan ng sarili. Habang abala sila sa pagkain, ang kabilang panig naman ay halos lumuwa na ang mata sa sobrang sama ng tingin sa kanila. Natapos ang break at nagpatuloy ang hearing. Si Nicolay naman ay bumalik sa dating pwesto at pinapanood si Cruella na makipagdebate kay Attorney Espiritu. Proud na proud siyang nanonood kay Cruella. Sinusundan niya ng tingin ng bawat galaw nito. The way she speaks, the way she smirks, and the way she moves. Sobrang nakaka-amaze yun at talagang napakaastig para sa kanya. Ganito ang tipo niyang babae. Palaban, matapang pero may puso. Kaya sa araw-araw na magkasama sila, lalo siyang nai-inlove sa dalaga. Napahinto siya sa panunuri kay Cruella nang magsalita na ang judge. Narito na ang atensyon ng lahat. I have reviewed the reports of the experts from both sides, and it is clear that the footage shows signs of manipulation. I cannot accept it as a legitimate evidence, Judge Miranda announced. Let's proceed. Your Honor, let me introduce our next witness, Delilah Galve, who will provide testimony regarding the crime. Wika ni Cruella na siyang nakatakdang maghain ng iba pang ebidensya. Bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok roon ang pamilyar na babae. Ito ang babaeng lumapit sa kanila noong nakaraang araw at nagpakilalang kaibigan ni Camille. Sinalaysay nito sa kanila ang lahat ng nalalaman. Nicolay watched every happenings in the courtroom. Hindi pa rin nawawala ang tingin niya kay Cruella. Pinaupo ang bagong witness sa witness stand at ininterrogate. Miss Galve, kaano-ano mong biktima? Kaibigan po. Halata sa tono ng boses nito ang pagiging kabado. Saan kayo unang nagkakilala? Tumingin ang babae kina Congressman Corpus. Sa bahay po ni na Congressman. Magkatrabaho po kami. Katulong po. Maaari mo bang ikwento kung anong klaseng pagkataong meron si Camille? Opo. Si Camille po ay mabait, palangiti at mahiyain. Masipag rin po at matulungin. Matalino din po siya. Laging top sa eskwela. Cruella nodded her head. Mukhang close nga kayong dalawa batay sa iyong kwento. Kung gayon, alam mo rin ba na nanligaw si Mike Corpus kay Camille pero hindi sinagot? Opo. Tumango ulit si Cruella. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasaksihan mo ba ang pangyayari nung pinatay si Camille noong January 15, 2025? Diretsahang tanong ni Cruella. Everyone fell silent at naghintay ng sagot. Hindi po, pero nakita ko po nung hinalay siya ni Sir Mike.
Umugong ang bulong-bulungan at tiningnan ng lahat si Congressman Corpus na ngayon ay putlang-putla na. Maaari mo bang isalaysay ang iyong buong nakita? Opo, nung gabing yon, nagtaka kaming lahat dahil hindi lumabas si Camille para kumain ng hapunan. Kaya inutusan po ako ni Manang Conching na puntahan si Camille sa kwarto. Hiwalay po ang kwarto niya sa amin dahil puno na po kami sa maid's quarter. Saka scholar po siya. Kailangan niya rin ng space para sa pag-aaral. Tapos, pagbukas ko po ng pinto ng kwarto niya, nagulat po ako kasi biglang nagtaas baba ang dibdib ni Delilah at nagsimulang umiyak. Kasi po, nasa ibabaw ni Camille si Sir Mike at hinahalay niya si Camille. Si Camille po parang wala na siyang buhay. Napansin ko po na hindi siya gumagalaw. Dilat ang mga mata niya at maputla ang labi. Sa takot ko po, umalis ako bigla at nagkulong sa maid's quarter. Buti na lang at hindi ako nakita ni Sir Mike pagbukas ko ng pinto ni Camille. Gusto ko pong magsumbong pero natakot po ako kasi makapangyarihan ng ama ni Sir Mike. At ako na lang po ang inaasahan sa amin. Nung makuha na po ang bangkay ni Camille sa mansyon, nag-resign na ako. Pero bago rin po ako umalis ay narinig ko po ang pagtatalo ni Sir Mike at Congressman. Anong narinig mo? Narinig ko po ang boses ni Sir Mike. Sabi niya po, bakit raw hindi nilang tinapon ang bangkay ni Camille sa ilog o dagat at palabasing naglayas. Pero hindi po sumang-ayon si Congressman dahil mas magiging komplikado raw po ang lahat kung yun ang palalabasin. Kaya ang pinalabas po nila ay suicide ang nangyari. Pinalabas nilang nagbigti si Camille sa loob ng silid niya. Umalis po ako sa mansyon dahil hindi ko kayang sikmurain ang ginawa nila sa kaibigan ko. Pero dahil gusto ko pong mabigyan ng hustisya si Camille, kaya naisipan ko pong i-record ang usapan ng mag-ama. Alam ko pong magagamit din yung ebidensya. Mahabang paliwanag ni Delilah, panay pa rin ang tulo ng luha nito. Kinuha ni Cruella ang cellphone ni Delilah kung nasaan ang ebidensya ng pag-uusap ng mag-ama. It was a voice record at pinarinig niya yun sa lahat. Mas lalong lumakas ang ingay sa korte. The defense attorney kept on interrupting, but the judge won't let him speak. Hanggang sa oras na nitong magtanong. Attorney Espiritu kept asking the witness an irrelevant question na pilit namang pinupuna ng judge. Kita sa mukha ni Attorney Espiritu ang pagkainis, hanggang sa natapos ang hearing. Kinuha ni Nicolay ang handbag ni Cruella at siya nang nagdala nun. Sa kanilang paglabas ng korte, nakasabay nila si Mike Corpus at Attorney Espiritu. Si Congressman naman ay hawak ni Detective Navarro habang nakaposas. Huminto si Congressman sa kanilang harapan, kaya agad niyang hinarang ang katawan kay Cruella. Ngumisi si Congressman. Watch your boss closely, boy. Dahil baka malangat ka't bumulagtayan. Sabay talikod nito paalis nang marahas itong hilahin ni Detective Navarro. He shot him a sharp stare. His jaw clenched in anger. Napalingon siya kay Cruella when she gently stroked his arm. Relax, hindi mangyayari yon, sabi sa kanya ng abogadang palaban. Hanggang sa makarating sila sa parking lot. Pinagbuksan ni Nicolay ng pinto sa backseat si Mang Jun at ang asawa nito. Tapos, binuksan naman niya ang passenger seat para kay Cruella. Papasok na sana ang dalaga ng kotse nang bigla silang may narinig na malakas na pagputok ng baril. Nagulantang si Nicolay dahil sa bilis ng pangyayari. Then he heard Cruella moaned in pain and crumpled to the ground. Cruella! Mabilis niya itong dinaluhan at sinapo ang muka. Nakita niya ang panggiwi ni Cruella sa sakit. Nawala ang pagiging kalmado niya. Lalo na nang makita ang pagtulo ng luha ng dalaga na kilalang walang takot. Sinuri niya ang katawan ni Cruella para tingnan kung saan ito natamaan ng bala. Hanggang sa nakita niya ang tama nito sa likod. Kinarga niya si Cruella at ipinasok sa sasakyan sa tabi ng mag-asawa. Magmamaneho siya ng mabilis papuntang hospital. Agad naman silang dinaluhan ng mga nurse at isinakay si Cruella sa stretcher. Sumunod silang tatlo sa ER. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Tigil ng nurse sa kanya nang papasok na sana siya. Wala siyang nagawa kundi maghintay hanggang sa dalhin si Cruella sa operating room para alisin ang bala sa katawan nito. Mahigit 2 oras din bago natapos ang operasyon at dinala sa recovery room ang dalaga. Si Mang Jun at ang asawa nito ay pinauwi na ni Nicolay nang malaman nilang maayos na ang lagay ni Cruella. Siya naman ay nanatili sa tabi ng dalaga. You made me worried. Mahina niyang gulong habang marahang hinahaplos ang buhok ni Cruella. Ang himbing ng tulog nito na parang walang iniindang sakit. Gusto niyang tawagan ng pamilya nito pero hindi na lang niya ginawa. Siya na lang ang magbabantay rito. Napatitig siya sa mukha ni Cruella. Si Cruella ay mukha lang masungit pero mabait talaga. Their first meeting suddenly flashed back again into his mind.
Napangiti siya. Sobrang saya niya na nakakasama na niya lagi ang babaeng nagpapabaliw sa kanya. Get some rest, okay? I'm just right here beside you. I won't leave you. Pangako ng binata. Makailang oras ay nagising na rin si Cruella. Nabungaran niyang nakangiti si Nikolay. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Pagtataray niya pero sobrang lakas ng kabog ng puso niya, lalo pa at ang lapit nito sa mukha niya. Wala lang. Masaya lang akong gising ka na. May gusto ka ba, attorney? Tubig sana. Agad naman siyang inabutan ng lalaki ng tubig. Wait, kumusta si Namang June? O sisa niya ng makainom? Pinauwi ko na. Gusto mo bang tawagan ko ang pamilya mo? No need. Sesermo na lang ako ng mga yon. Ikaw lang ang nagbantay? Yes. Salamat, Nikolay. Nahuli bang gumawa nito sa akin? Medyo napangiwi siya nang maramdaman ang kirot sa katawan. Nakatagilid siya higa. Nahuli na. Mabilis na rumesponde ang mga pulis at naabutan agad nila ang gunman. Inamin din agad na bayaran siya ni Congressman. Siya rin ang isa sa umambo siya yun noon na isa sa nakatakas. Napabuntong hininga ang dalaga. Hindi talaga siya titigilan ng mga corpus kaya dapat na niyang mapakulong ang mga to. Dahil sa nangyari kay Cruella, napuspo ng kaso ng ilang linggo hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Inilaban ng dalaga ang kaso mula umpisa hanggang katapusan. And Nikolay is so proud of her, lalo na noong dineklara ng korte ang hatol sa mag-amang corpus. After careful consideration of the evidence and the testimony presented, malakas na wika ni Judge Miranda. This court finds the defendants Mike Corpus and Manolo Corpus guilty beyond reasonable doubt of the heinous crimes of rape and murder, as well as obstruction of justice and attempted murder against the prosecuting counsel. Anunsyo ng judge. Nagsimula nang mag-ingay ang mga tao, pero tumahimik ulit nang magpatuloy ang hukom. The court hereby sentences Mike Corpus to reclusion perpetua or life imprisonment for the crime of murder and additional 20 years of imprisonment for the crime of rape, to be served consecutively. Congressman Manolo Corpus is likewise sentenced to life imprisonment for obstruction of justice and an additional 30 years for conspiracy and attempted murder against a legal officer of the court. Pinukpok ni Judge Miranda ang gavel at formal na winakasan ang paglilitis. Agad na nilapitan at pinusasan ng mga pulis ang mag-amang Corpus. Si Mike ay hindi makatingin kanino man. Si Congressman naman ay nanatiling tahimik habang inilalabas ng courtroom. Sa kabilang dako, nag-iyakan sa tuwa at ginhawa ang pamilya Torres. Lumapit ang mag-asawang Torres kay Cruella at buong pusong nagpasalamat. Cruella just smiled, eyes glistening with quiet triumph. Justice had finally been served. Nagtagpo ang mga mata nila ni Nikolay sa gitna ng korte. Nagpalitan sila ng ngiti, hindi ng pagtatapos kundi ng tagumpay. Lumapit si Cruella sa binata. It's over, sabi niya. I won. Tumango si Nikolay, ramdam ang pagmamalaki. Yes, and I'm so proud of you. Congratulations, Attorney Fajardo. You did a great job. Gusto mo bang mag-celebrate? Okay, later. Ihatid muna natin si Namang June sa kanila. Gamit ang bago kong kotse. Kahapon, kumuha na siya ng bagong kotse kapalit ng pinagbabaril na kotse niya noon. Binalik na niya sa law firm ang pinahiram sa kanyang sasakyan. Pagkahatid nila sa mag-asawa, dinala ni Nikolay si Cruella sa pinabuk nitong restaurant para i-celebrate ang pagkapanalo niya. Wow, ang ganda rito ah! Komento ni Cruella at inilibot ang tingin. The restaurant looks cozy and romantic. Mukhang hindi to alam ng mga kasama ko sa firm. Para kasi to sa nagmamahalan, attorney. Nagmamahalan? Makahulugan lamang umiti ang binata. Para kay Nikolay, celebration at date yun. They headed straight to their table and the waiter served them food. They ate and talked, sharing stories about each other's lives. Their first date wasn't boring because Cruella suddenly became talkative. He just listened, responded when asked, and occasionally shared stories too. When it was time to leave, he suddenly became quiet and started sweating. Samantala, napansin naman yun ni Cruella. Are you okay? Saglit siyang sinulyapan ni Nikolay at tinanguan bago binalik ang tingin sa harap. Yeah, may iniisip lang. Gusto niya sanang magtanong kung anong iniisip nito. Pero dahil wala siyang karapatan, nanahimik na lamang siya hanggang sa makarating sila sa apartment. Pinauna siya ni Nikolay. Binuksan niya ang pinto at ilaw. Ngunit laking gulat niya nang makita ang mga rose petals na nagkalat sa sahig
that sparkles like diamonds. At may mga lobo na lumulutang. Napasinghap siya at napatakip sa bibig. Humakbang siya papasok at nilibot ang tingin sa buong apartment. Her heart skipped a beat and pounded strongly, as if it would burst from sheer joy. She felt warmth and love spreading across her chest, like a flame growing stronger. Her heart was filled with gratitude and affection for the person who had prepared the surprise for her. Napalingon siya nang tumikhim si Nikolai. Namilog ang kanyang mata nang makitang may hawak itong bouquet of rose. Nikolai smiled. Inabot nito ang bulaklak sa kanya. "Flowers for the most beautiful woman I've ever met." Lumambot ang tingin niya kay Nikolai at tinanggap ang bulaklak. "Nikolai, para saan to?" "Cruella, ever since I met you, I couldn't get you out of my mind. You're always in my mind from the moment I fall asleep to the moment I wake up. At first, I was confused because it was a new feeling for me. I'd never stayed up all night thinking about a woman before. I even asked myself what's wrong with me. Nababaliw na ba ako? I can't explain. That night when I saw you crying, I felt pang on my chest. Hindi kita kayang makitang umiiyak. At sa pangalawa nating pagkikita, that's when I realized that I actually like you. Totoo pala yung love at first sight. Kung dati napapangiwi ako kapag naririnig ko yun, ngayon naman ay napapangiti ako." Tahimik siyang umiyak habang pinapakinggan si Nikolai. "Cruella." Lumuhod si Nikolai at kinuha ang kahon sa bulsa at binuksan. "Will you be my girlfriend?" Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Bakit hindi? Swerte na nga siya kay Nikolai. Gusto rin naman niya ito una pa lang. "Yes, I will." Tuluyang tumulo ang luha ni Nikolai at isinuot ang singsing sa kanyang ring finger. Mahigpit siya nitong niyakap at hinalikan sa sentido. "I love you. I love you so much." Bulong nito. "Mahal din kita, Nikolai. Noong una akala ko simpleng paghanga lang. Pero habang tumatagal ka sa buhay ko, unti-unti yung lumalalim. Hindi lang halata pero marunong din pala akong kiligin sa simpleng mga ginagawa mo para sa akin." "Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, lagi ka nang kikiligin. Hindi ka na mag-iisa." "Wait, di ba aalis ka na dahil tapos na ang kaso?" "Oo, pero hindi ako aalis sa buhay mo, attorney. Habang buhay na ako sa tabi mo." At sa kauna-unahang pagkakataon, natikman ni Attorney Cruella ang tamis ng halik mula sa lalaking una niyang minahal. Walang sinayang na sandali ang dalawa. Agad na ipinakilala ni Nikolai si Cruella sa mga magulang nito na botang-boto sa dalaga. Si Nikolai naman ay formal ding pinakilala ni Cruella sa pamilya. Hindi man pleasant ang pamilya ni Cruella, ang mahalaga lang ay nagbigay respeto pa rin sila sa mga to. Hindi na ata talaga magiging maayos ang pamilya nila. Pagkalipas ng isang taon, nagpakasal silang dalawa. Isang simple, ngunit masayang seremonya. Biniyayaan agad sila ng anak. Si Cruella ay nanatiling abogada, hindi lang para sa batas, kundi para sa mga taong kailangan ng tinig at hustisya. Si Nikolai naman ay nagtayo ng sarili nitong security agency, isang negosyo na hindi lang para sa kabuhayan, kundi para mas maprotektahan ang sariling pamilya. Sa kanilang bagong buhay, habang pinagmamasdan ni Cruella ang asawa at anak na naglalaro sa sala, hindi niya mapigilan ang mapangiti na may halong luha ng kaligayahan. Sa dami ng kasong naipanalo niya, ito ang pinakamatamis. Dahil sa bandang huli, hindi lang hustisya ang naipanalo niya, kundi pati ang puso niya. Her bodyguard is now her husband, and this time, he's guarding something even more precious. Her forever. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.